umagang pong ito, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Tayo ay mga vessels niya. At nararapat lamang na bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tagasunod, ay ibalik natin yung papuri na nararapat sa ating Panginoon. Ito yung magiging way para makita din sa atin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos. At hayaan po natin na sa umagang ito, kumilos siya, mangusap siya sa bawat isa. At patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon sapagkat kasama natin siya sa mga oras na ito. Kasama natin ang Diyos palagi. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makakiig ka at sa'yo ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makakiig ka at sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahal ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makakiig ka at sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Mahal ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan
maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang makita, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Praise you, hallelujah. Mga awit 34, verses 1 to 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig at matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Hallelujah! Purihin si Yahweh. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, sapagkat Ikaw ay nararapat sa lahat ng papuri ng iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na Ikaw ay madakila sa aming mga buhay. Gamitin niyo, God, ang bawat isa sa amin upang kayo ang makilala, upang kayo ang mataas ng lahat. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Praise Lord! Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo. Yes, God. Nahayaan namin, Panginoon, na Ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Manahan ka sa aming mga puso, Panginoon, at patuloy ka namin dadakilain. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka! Maghari ka, O Panginoon, nakikita mo ang puso ng iyong mga anak. Ang puso na nagnanais na Ikaw ay makita, Panginoon. Ang puso na nagnanais na Ikaw ang mapapurihan at hayaan, Panginoon, na Ikaw ang manahan sa aming mga buhay. Ito, Panginoon, ang aming dalangin. Binabalik namin sa iyo ito ng may papuri, ng may pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Lahat ng may labi ay sumigaw ng Hallelujah. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Sa araw na ito, sa oras na ito, ay idedeklara natin ang ating pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka.
Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Ang buwan at araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, naglangit luwal at tingin ka. Lahat ng lahir at mga bansa, purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ang Diyos. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Ang buwan at araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, dahil luwal at tingin ka ng lahat ng lahir at mga bansa. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Lahat ng nilalang ay magpupuri, aawit sa'yo ng pagluwalhati, pagkat ikaw ang aming hari ng mga hari. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw lamang ang Diyos, kataas-taas ang Diyos. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Minsan pa purihin ang Diyos. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. Purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, o Diyos. Purihin ka, o Diyos, o purihin ka. 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 Hallelujah! Purihin ka, o Diyos. Purihin ka. Hallelujah! Praise. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng nilalang, ng lahat ng may mga labi at hininga. Hallelujah. Praise God.
Walang hanggan, Panginoon, ang iyong katapatan at kadakilaan. Kaya nararapat ka, Panginoon, sa mga papuri, Panginoon. Itong awit na ito, O God, yung mga pinoproduce namin, Panginoon, na sounds, ang pagbuka ng aming mga labi upang umawit, Panginoon. Ito ay papuri para sa iyo. Ito ang pagpapakita namin, Panginoon, na mahal ka namin. Ito ang pagpapakita, Panginoon, na nais ka namin purihin sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang mga papuring alay para sa Diyos na buhay, para sa tunay na Diyos. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko. Lagi mo narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo
awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong maluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka. Sa kalangitan, ang iyong maluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kabutihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kabutihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan pa, Jesus sa'yo ang kabutihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated Sunday Service Online. You can come as you are. Here, we get to worship God and listen to His Word together. Online, and though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by Pastor Eric Gumarang, a missionary evangelist. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service, and God bless. Young missionary named William Borden, siya po ay tagapagmana o nagmana. Siya po ay isang millionaire. He graduated from Yale University with everything the world could offer. Nasa kanya po yung wealth, influence, and opportunity. But after encountering the call of Christ, he gave his life to missions. At sabi po ng mga kaibigan niya, sayang ang iyong kinabukasan. Sinasayang mo ang iyong kinabukasan. Before leaving the mission, sabi niya, no reserves. Ayan, no reserves. Pangalawa, nung siya po ay nagsasuffer na in hardship, sabi niya, no retreats. No reserves, no retreats. And before reaching the mission field fully, siya po ay nagkasakit at namatay sa edad na 25 years old. Napakabata, ano po? Isang milyonero na ibinigay ang kanyang buhay, iniwan ang lahat. Actually, nung binasa ko po yung story niya, siya ay nag-donate, tumulong sa missions, tumulong po sa mga gawain ng Panginoon na hindi niya kailangang sabihin ang pangalan niya. Lagi niya po, pag nag-donate siya, anonymous po. Hindi niya sinasabi na galing sa kanya. Pero po, nung siya po ay naroroon na, before po na ma-reach niya po yung mission field na tinapagkatawag siya kanya ng Panginoon. Kasi tinawag po siya ng Panginoon sa China. Pero nung edad po ng 25 years old, siya po ay nagkasakit. Pero bago po siya mamatay, ay mayroon na naman po siyang isinulat na final word
Ang sabi niya po, no regrets. Napakagandang halimbawa or testimony ng isang tunay na Kristiyano na nakakilala sa Panginoon. No reserves, no retreats, no regrets. Si William Borden po ay naunawaan ang isang bagay ng maraming believers po ang nakakalimutan. Jesus did not ascend so we could live comfortable lives. He ascended so his church would carry the gospel to the world. Nung Sunday po, pinag-usapan po natin, carry the message. Yun po yung ating narinig sa ating pong pastora. At naunawaan po natin na hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Tayo ay aalis sa ating mga comfort zones. At nawa ang mensahe po ngayong umaga ay patuloy po maging hamon sa bawat isa sa atin kung paano po tayo gagamitin ng Panginoon to carry the message and to proclaim His message mula sa ating pamilya, sa ating community, at sa iba pang mga lugar na kung saan tinawag tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin sama-sama ng salitan ang teksto na ating pagbabasihan sa Acts chapter 1, verse 6 to 11. Ako muna po, and then kayo po ang susunod. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras pong ito. Alam po namin na ikaw po, O Diyos, ay meron pong nakahandang mga salita na nais mo na maunawaan po namin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na sa umagang ito, siyasatin mo ang aming mga puso. Patuloy po na nilalapit namin sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na mayroon pong ahadlang. Anumang bagay, Panginoon, na kasalanan namin na nagiging dahilan para hindi namin maunawaan ang nais mo, Panginoon, na sabihin sa umagang ito. Patawarin mo po kami, Panginoon. At tinatanggap po namin ang kapatawaran na ito. Pakalinisin mo kami. At patuloy, Lord, buksan ang aming puso, ang aming isipan sa pakikinig ng mga salita. At mamaya po, Panginoon, patuloy kaming magre-respond sa mga bagay na sasabihin mo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, sa pamamagitan po ng iyong lingkod, itago mo po sa iyong banal na likuran at maihayag po lamang ang iyong mga kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon at marami po nagsasabi na paparating na ang Panginoon. Truly po, we are living in the last days of the last days. Andyan na po ang mga wars, andyan na po ang mga kung ano-anong mga nangyayari sa ating mga paligid. A few days ago po, kami po yung nagmumotor ni Mrs. kasi gabi-gabi kami nagmumotor. Nakakita po kami ng mga pulis at mga nagtitipon-tipon ng mga tao. Alam niyo po, abang pagdaan namin, nakita namin ni Mrs. Hala, sabi ko, may nakabulagta at may duguan doon na mama sa gilid. Siya po ay patay. At nakita ko yung isang soko na official din at yung mga tropa natin doon ng mga kapulisan. So naalala ko din, dahil ako'y nag-aaral ng ating sermon this morning, na sabi ko, Lord, napakabilis talaga ng buhay. At nakakalungkot, sa isang iglap mata, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Sabi nga, ang kamatayan is like a thief in the night. Ang buhay daw natin ay parang hamog lang sa umaga. Ngunit, gaano kahalaga na patuloy po na gamitin tayo ng Panginoon para ipahayag ang magandang balita, para maraming tao na hindi sila mamamatay na walang pagkakakilala sa Panginoon. Paulit-ulit po sa ating series, kung papansinin po natin, from the death of Jesus Christ, resurrection, and then yung carrying the Word of God,
ito po ay paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Dahil seryoso po ang ating Panginoon. Hindi lamang niya sinabi, kundi demonstrate niya kung paano ipamuhay ang tunay na may pagkatakot sa Diyos Ama, sa Panginoon, at kung paano natin ibabahagi ang kaniyang mga salita. Ang mga apostles po, ang Book of Acts po ay the Acts of the Apostles. Ito po yung mga gawa po ng mga apostles. Ito po ay hinulat na ni Dr. Luke, at makikita po natin kung papaano po na bigyan ng instructions ng Panginoon bago po siya mamaalam. Okay po, siya po ay mag-ascend na doon sa langit. At ano ba ang pwede nating matutunan sa talata pong ito? Ang title po sa umagang po ito ay pinagpatang pong From Watching to Witnessing. Kasi madalas nanonood tayo, di ba? Masarap manood, pero hanggang panonood lang nga ba? Katulad po na nangyari sa ating binasa, kasi po yung ascension na ito po dito po tayo magpo-focus. The ascension po was not the ending. It was the sending. Siya po ay umakyat, magpapaalam, pero hindi po tapos ang trabaho. Ipinakita niya, demonstrate niya na ang lahat, at bago siya umalis, meron po siyang inuutos. At ito po, ang gagawa na po dito ay ang kanya ng mga disciples sa tulong ng kanyang banal na espiritu. Ano ba ang pwede nating matutunan? Kasi po, Jesus did not ascend to end the work, para tapusin ang trabaho, but to commission His church para po ipagpatuloy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu hanggat siya ay dumating. Tandaan po natin, siya ay umalis, pero siya po ay babalik. Ngayon, ano po ang pwede nating matutunan sa pag-ascend ni Jesus Christ o sa ascension na ito? Ano ba ang nangyari sa panahon po nila? Number 1 po, the ascension corrected their focus. Bakit? Ano ba ang nangyari sa panahon na yon? Kung titignan po natin sa Acts chapter 1, 6 to 7, nagtanong po ang mga disciples, sabi niya, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Masyado po silang concerned sa timing. Dahil ang panahon po na yon, sila ay namumuhay sa mga persecution at kung ano-ano pang mga ginagawa ng mga taga-usig sa kanila, pinapatay po ang Kristiyano noon. Ngayon po kaya, pinapatay pa ba ang mga Kristiyano? Hindi na, no? Napakaluwag po talaga, napakaaluan. Punta po kayo sa Vietnam, sa Middle East, ay hindi lamang po binibitay ang mga Kristiyano doon, tinotorture bago pa makikil ang buhay. So, imaginein po natin, sa context po na ating pinag-aaralan, habang dinidiscuss po natin, sila po ay namumuhay hindi katulad natin ngayon. Okay po? Sila po ay namumuhay sa dami ng mga pagsubok sa buhay at buhay po ang kapalit kapag ikaw ay naging Kristiyano. At sa panahon po nila na yon, nung siya po ay nag-ascend, sila po ay nag-e-expect na palayahain sa political bondage ang kanilang bayan. Sila po ay nag-e-expect ng earthly expectations. Pero niredirect po ni Jesus ang kanilang mga speculations, pananaw patungkol sa misyon. Dito po sa ating pinag-aaralan, makikita po natin yung kondisyon. Madalas po, mga kapatid, tayo ay excited sa second coming. Madalas po, tayo ay pumupunta tuwing linggo sa ating bahay simbahan, tayong excited na makinig ng salita ng Panginoon. At napakarami po tayong naririnig even sa media patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Katulad po na nabanggit ko kanina kasi nandiyan na naman talaga totoo mga signs na talagang nandun na tayo sa last days of the last days. Pero magbibilang na lang ba tayo ng magbibilang ng pagdating ng Panginoon? Actually, ang dami na pong nag-predict dadating ng Panginoon ngayong taong. Ay, specific ha. Tapos kung babalikan mo po,
Yung sinabi nila noon, ano po nangyari? Lumipas na hindi naman nangyari. Tapos mayroon na namang magpipredict, dadating ng Panginoon. Tapos wala na naman. Hindi na po ba kayo nagsawa, kahihintay? Ang tanong po, yun ba ang mahalaga? Na maghintay lang na maghintay ng timing na magdating ng Panginoon? Ito po mismo ang nangyayari sa panahon nila. Siguro, sobrang mangha ang mga disciples, nakatingin sa langit hanggang siya ay kunin na ng makapal na ulap. At nung nawala na ang ating Panginoon, nawala na sa kanilang mga mata, ay tanghod pa din Hindi mo alam kung sila'y sobrang namangha o natulala. Wala na, naghang na. Kaya naman, anong sabi doon? May nagpaalala sa kanila, ang anghel. Anong tinitingin-tingin nyo diyan? Di ba po? So, ito po ay isang katunayan na kailangan po natin na minsan, marami tayong kondisyon. Kailangan muna bago ko mag-share ng testimony ko or ng gospel, maayos ang aking kondisyon. Maayos ang aking finances. Maayos ang aking mga problema bago ako makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kung maghihintay po tayo na maghihintay, I'm sorry to tell you po, hindi mangyayari na makakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Kung hihintayin natin yung mga kondisyon natin na ibinibigay sa Panginoon. Naalala ko minsan, sabi ko, Lord, nung bata-bata pa ako, nung kabataan ako, sabi ko, Lord, alam ko may kapagkatawag ako sa misyon para maglingkod sa iyo full-time. Pero, bigyan mo lamang ako ng ganito. Susunod ako. Grabe, no? Ako pa ang nagbibigay ng conditions. Kahihintay ko ng kahihintay, tumagal po ng tumagal. Dumating nga hanggat ako ay mag-asawa. Actually, ang nag-delay, nakita ko, naglilingkod naman ako sa God. Bumupunta ako sa church. Nagki-involve naman po ako sa gawain. Pero po, I believe every one of us has special calling in life. Amen po? Merong specific na calling sa atin o pinagagawa ang Panginoon. Sa akin po, alam ko na ako ay tinawag specifically ng Panginoon para maging full-time, mag-involve sa mission. Huwag niyo pong gayahin kung di kayo tinawag ng Panginoon. Pagpunta sa iba-ibang bansa, mapapahamak po kayo. Okay po? May specific calling. Pero I believe every one of us was called to do something. Ano po yun? Hindi tuminganga lamang at maghintay ng second coming. At magbigay ng maraming perfect condition para tayo lang ay magpagamit sa Panginoon. Tigilan na po natin ito. Tigilan din po natin yung pagbibilang ng mga signs and wonders. Kasi po, hindi ito makakatulong. Totoo na ito'y nasa Biblia. Pero dapat po, ang ipamumuhay natin ay ang pagkatawag ng Panginoong Jesus sa atin. Ano yun? Na tayo ay mag-obey. Tayo po ay tinawag para mag-obey. Hindi po mag-set ng date, ng time sa pagdating ng Panginoon. Saan po tayo nagiging busy ngayon, mga kapatid? Busy tayo sa maraming bagay. Katunayan, kapag tayo po ay nagde-devotion, nagmamadali po tayo. Di ba po? Ay, nakapanalangin na. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang ascension po ay kailangan natin manunawaan dahil nais ng Panginoon, hindi lamang ang mga disciples, kundi tayo na nabubuhay ngayon sa panahon natin, na mai-redirect ang ating focus. Napakarami po, lalo na sa panahon ngayon, na nagdi-distract ng ating attention at nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng delay ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Name it, kayo na po ang mag-name ng mga distraction na yan. Napakasarap po umupo sa upuan na yan na inyong kinalalagyan. Actually, kung lalagyan po natin ng pangalan, alam na po natin kung sino ang absent. Tama po ba? Tuwing linggo-linggo, kasi nandyan pagka wala yung isa, alam mo na, ay wala si kapatid. Kasi wala siya sa kanyang upuan. Pero ito ba ang pagkatawag lamang ng Panginoon? Napakasarap po na tayo ay naririto, pero ano ba ang sinasabi dito po sa Ascension na tayo po ay hindi lamang maging taga-tingin lamang, kundi maging tagagawa po nito.
Ang question po ay hindi po yung when. When will the kingdom come? Hindi po yun. Ang question po, will. Will you carry the gospel? Kaya po ba nating dalhin ang gospel, ang mabuting balita na ito upang ibahagi sa iba? Kanino natin dapat ibahagi? Alam niyo po, unang-una natin dapat ibahagi sa ating family. Kasi wala pong shortcut. Naniniwala po ako ang ating church po ay patuloy na tatatag at lalago kapag malago ang isang individual, malago ang kanyang pamilya, at kung ang bawat pamilya na ito ay nagiging malago, imagine ninyong sama-sama po nating tuwing linggo. Imagine ninyo po kung gaano kalago, katatag ang ating iglesia. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong pag-aaral. At ang pagbabahagi po ng Panginoon ay napakahalaga. Tanggalin po natin sa ating isipan, hilingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako. Ano man ang mga distraction ko po ngayon na aking tinitignan, na maaaring yun na po ako nakafocus, Lord, tulungan mo po ako. I-redirect mo ang aking attention. Saan mo ba ako tinawag? Nais po ng Panginoon, dalhin natin ang kanyang mabuting balita. Siyempre, unang-una, tayo po ang mababago. Kung personal application po ang pag-uusapan, carry ba natin, ipinabubuhay ba natin ang salita ng ating Panginoon? Napakadali po magsalita at mag-memorize ng scriptures. But then, hindi naman natin ginagawa, nag-o-obey, hindi tayo nag-o-obey sa sinasabi ng scriptures. It is not about how you memorize the Word of God, but it is how we apply the Word of God in our lives. Kasi po, alam niyo po, sa pagsasalita, 1,000 words man ang ating sinalita, ngunit taliwas naman ito sa ating ginagawa. Ano ang saysay po nito? Magiging blessing po ba ito sa ating family? Kung nakafocus lamang tayo sa dami at magpagaling sa pagme-memorize ng Biblia, pero hindi natin naunawaan bakit tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. So kailangan po natin hayaan ng Panginoon na ma-redirect niya po tayo. Ma-correct niya po ang ating focus upang sa ganun po ay patuloy po nating magawa ang ipinagagawa ng Panginoon. Pangalawang bagay po, ano po yung matututunan natin sa Ascension? The Ascensions commissioned their mission. Meron pong misyon na ipinagagawa ang Panginoon sa mga disciples. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, alam po natin ang mga talatang ito, I believe, memorize na po natin nung sinabi ng Panginoon sa kanila nung time nung siya ay during the ascension. Sabi niya, "Go therefore and make disciples of all nations." Go. Pero wag po natin, minsan kasi madaling pag napag-uusapan po yung Matthew chapter 28, nakaka-focus lamang po tayo doon sa go. Hindi po tapos doon. Yung go po ay mayroong specific task na sinasabi ang Panginoon. Ano sabi? Make disciples. Sabihin nga po natin, make disciples. Ayan. So mahalaga po ito. Tapos yung sinasabi doon na teaching them ay napakahalaga dahil tayo po itinawag ng Panginoon hindi lamang para humayo, magbilang ng magbilang. Naalala ko po, marami na po kasi ako na-meet ng mga misyonero at mga leaders sa iba-ibang lugar. At minsan, na-encounter din namin, paramihan ng mga converts. Pag nag-uusap-usap yung mga pastors o yung mga missionary, ilan ang converts mo? May evangelistic crusades kami. Ang daming tumanggap sa Panginoon. Ay, grabe, 200 plus. Sabi naman ng isa, sa amin, mas madami. Kasi yung nag-evangelistic crusades kami, 500. Ako po yung nakikinig lamang, minsan sa usapan, at minsan, parang naisip ko, Lord, paramihan ba kami ng converts? Alam niyo po, minsan naitatanong ko ganito. Minsan sumisingit naman akong kaunti sa usapan. Ang tanong ko lang po, paano po kaya sila ma-disciple? Sa dami nun. Ano po kaya ang ginagawa natin? Kung 250 yan, imagine, pagdating sa
Kung i-obey po natin yung calling natin, making disciples, paano? Handa po ba tayo? Alam niyo po, in short, ang ating church po, alam niyo po ba, aware po ba tayo sa mga gawain ng ating church? Tayo ay napakarami pong mga disciples or mga evangelistic, intentional evangelistic sa labas. Tayo po involved sa mga schools, involved sa mga barangays, involved sa community. At napakarami pa po dito. Pero bakit maraming offer ang tinatanggihan po minsan? Hindi po lahat ng offer, to give you an idea, yan po ay ilan lang. Sa katunayan, marami pong ino-offer sa ating mga leaders ng mga opportunities. Pero hindi po pwedeng agrihan lahat. Alam niyo po kung bakit? Because our focus is making disciples. Bago mangyari yun, inihahanda natin ang bawat individual at ang bawat committed believers sa ating iglesia, may puso sa bawat gawain na ito. Hindi po tayo nag-a-assign ng bawat kung sino-sino lang. No. Why? Because we need to be intentional. Because we are so serious in making disciples. Hindi po ba kayo nagtataka sa mga kabataan, meron tayong discipleship? Dahil sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Kung tayo po ay hindi involved sa mga discipleship program, I encourage you to be part of this discipleship program. Why? Kasi po nagkakaroon po ng small groups at nagkakaroon po ng mas malalim na usapan patungkol sa salita ng Diyos at personal na pagkatawag ng Panginoon. Paano tayo lalago? Step by step. Ito po yung discipleship. Ang umupo po every Sunday ay maganda. Ngunit hindi lamang po dito tayo lalago, mga kapatid. Ang tunay na paglago ay pagnanais na madisipulo tayo ng ating Panginoon. Kaya po, napakahalaga na maunawaan po natin na ang ascension po na ito ay may commissioning na nangyari para sa misyon. Ang mandate po nila is to make disciples and teaching them to observe all that He has commanded them. At ito po ay sa atin ding mga mananampalataya. Ang ascension po ay nag-transfer ng responsibility sa ating iglesia. Ang Book of Acts po ay dito po isinilang ang church. At napakaliwanag, kung pag-aaralan po natin ang buong book ng Book of Acts, ipinapaliwanag po dito kung paano mamuhay ang isang Kristiyano at isang mananampalataya bilang body o isang church. At ito po, chapter 1, napakahalaga na maunawaan ng mga disipulo kung ano ang mandate ng isang church. Ito po yun na kailangan po na maunawaan natin na tayo may responsibility as a church. Ang mga disciples po ay tinawag hindi para lamang i-admire si Jesus. Ang galing naman talaga ng ating Panginoong Jesus. Siya ang pinaka-the best teacher. Siya ang pinaka-the best demonstration or yung i-demonstrate niya, ipinakita niya kung sino ang Diyos Ama. Nakakahanga talaga ang mga miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero wag sana naman hihinto tayo sa paghanga po lamang. Katulad po ng mga disciples noong unang panahon. Ang nais po ng Panginoong Jesus, kaya may commissioning, is to represent Him sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. To represent. Ibig sabihin, hindi sila ang makikita, kundi ang Panginoon ang makikita sa kanilang buhay. Tanong, mga kapatid, nakikita ba, na i-represent ba natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus? Kapag tayo sa pamilya ay galit na sa pagdidisiplina sa ating mga anak, nakikita pa ba sa atin ang aura ng ating Panginoong Hesus? Hindi ibig sabihin hindi ka magagalit. Ngunit ikaw ay may kahinahunan at may tamang mga salita, tamang aksyon para sa ating mga anak. Sa ating asawa, sa magka-partner. Kasi kaya ko po binabanggit ito kasi walang shortcut nga sa pamilya muna. Ano po? Tapos susunod sa neighbor. Dito punta tayo sa neighbor ngayon. Kapag tinanong ko kaya ang inyong mga kapitbahay, Ineng, kamusta na ba si kapatid na ganito? Ano kaya ang sasabihin nila, mga kapatid?
O kayo na makakasagot doon, no? Kasi alam naman natin. Alam niyo po, ito po ang mga challenging part bilang mga disipulo ng Panginoon. Kung tayo ay tunay na tumanggap sa Panginoon, hindi natin mamahalin yung comfort zone. Kailangan mayroon pong pagbabago sa ating buhay. Ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesus ay mayroong proseso na nangyayari sa kanyang buhay. Ang tanong, kung ang iyong buhay, ang ating buhay, ay tila bagang walang proseso, walang pagbabago, ay may question. Baka kailangan nating balikan kung anong ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. So dito po sa ating pinag-aaralan, may commissioning na nangyari. At ito po, included po dito sa commissioning na ito is yung going. Yung part po ng going, kailangan po may intentional movement. Kailangan po mayroon pong pagnanais na tayo talaga ay aalis sa ating kinatatayuan, kinatitindigan at tayo ay gagalaw at susunod. Yung going. And making disciples, hindi po lamang converts. Huwag po tayo magparamihan ng converts. Ang aim po natin is for them to understand what Jesus has done on the cross, kung ano yung ibig sabihin ng salvation, at kung gaano kahalaga sa bawat isa sa kanila, yung ating nire-reach out na sumunod sa Panginoon. Dahil yun po yung counted dito. Yung namumunga, you will know them by their fruits. Ang mga tao po na nagsasabi na sila'y ligtas at ginagamit ito sa kanilang sariling kapakanan, I'm sorry. Sa akin lang po ito, baka hindi nauunawaan ang tunay na mensahe ng kaligtasan. Baka kailangang balikan. Dahil ang tunay, maliwanag po, na sinabi sa Biblia, ang tunay na tumanggap sa ating Panginoon ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, tayo po ay nandoon sa pagbabago ng Panginoon. At alam din natin, hindi tayo doon natatapos, kundi tayo po ay nagdidisipulo, nagsishare, nagbabahagi ng salita ng Panginoon upang sila ay maging disipulo rin ng ating Panginoon. Teaching obedience. Hindi lang going, making disciples, teaching obedience. Ito po yung mga spiritual formation na kinakailangan po ng bawat isa sa atin. Paano tayo lalago sa pagsunod sa Panginoon kung tayo po ay mananatiling aatin lamang ng simbahan at uuwi at nagmamadali pa kung minsan. Kapatid, I encourage every one of us to spend time. Spend time with your brothers and sisters. Build relationship, mga kapatid. Be involved sa mga gawain po natin. Ito po'y disenyo ng Panginoon upang tayo'y lumago. At magpalakasan sa isa't isa upang tayo'y maging kalakasan din naman ng iba sa pag-uwi natin sa ating tahanan, sa ating community. Imagine, ilang Kristiyano sa inyong community. Sa mga kapitbahay na lamang natin, tingnan po natin, kung i-ratio po natin, ilan kaya ang Kristiyano sa ating mga kapitbahay? Kayo na po ang makakasagot. Imagine yung needs natin po ngayon. Hindi na po natin titignan ng ibang bansa muna eh. Atin munang tahanan at ang ating mga neighbor, ang ating community. Kapatid, kailangan ng Panginoon at kailangan maunawaan natin, God Himself, Jesus Himself, commissioned us to go and make disciples. Ito po ay posible. Bakit? Nasa sa atin po ang Panginoon. Ang goal po natin is to become more like Jesus in character. I-goal po natin ito, mga kapatid. Because that's the only way na i-represent natin si Jesus Christ. Umpisa muna sa atin. Kamusta na po tayo, mga kapatid? Kung ang pag-uusapan, to be like Christ character, sa ating pag-iisip, sa ating action, kamusta na po? Again, ito po ay madaling sabihin, pero depende sa ating kagustuhan na tayo'y mag-obey sa ating Panginoon. Naniniwala po ako ang bawat individual ay magiging maayos po ang kanyang pamumuhay
saan man siya pumaroon, kung meron siyang pagnanais, nasasabihin niya sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Nais kitang mai-represent, baguhin mo ako, Panginoon. At sa pamamagitan po nito, tayo po'y magiging witness everywhere dahil sa ating testimony na nakikita ng mga tao sa ating paligid. Ang action po, sabi sa kasabihan, no, action speaks louder than word. Pero hindi lamang action, kailangan din po natin magsalita. Maganda po maganda ang ating testimony. Pero ano ang kapangyarihan ng salita kapag ito'y naihayag? Mas lalo po na mararanasan ng mga tao sa paligid natin ang kapangyarihan ng Panginoon. In Acts chapter 1 verse 8 po, ay pinakita po ng Panginoon ang pattern. May pattern po dito. Kung papansinin po natin, from Jerusalem, yung commissioning po ay very specific. Ibig sabihin, where we are at. Kung saan po naroroon ngayon. Ang commissioning po, minsan napakaraming masyadong tawag doon, masyado tayong nagpapaka-spiritual. Kapag sinabing commissioning, tingin agad natin, ang layo. Pero ito po, maliwanag, nung commission sila ng ating Panginoon, mag-uumpisa sa kanilang Jerusalem, kung saan sila naroroon. Mga kapatid, ang buhay, ang testimony natin ay napakahalaga. Dahil kinumission tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Kaya napakahalaga po na makita ito sa ating buhay. Abutin po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maging intentional po tayo. May nangyayari po bang discipleship sa ating mga family ngayon? Kung pag-uusapan ng discipleship. Alam niyo po, nang pinag-aaralan ko to, ang dami kong mga may mga ups and down po ako dito, honestly. Kasi nakatuon po, masyado akong busy sa maraming mga gawain at sa aking family, nagdi-disciple din naman ako. Kaya lang, nung nanalangin po ako, habang pinag-aaralan ko to, kung intentionality pa lang pinag-uusapan, kailangan ko pang magseryoso. Alam niyo po ang nangyari, nag-start po kami last week, nag-start kami ni Gab ng Discipleship 101. Ang akala ko kasi, nagdi-disciple na ako sa kanila, sa mga anak ko. Pero kailangan pala, para maging intentional pa ako, nag-start po kami. 24 topics po ang aming pag-uusapan. So nag-start na kami. Twice a week gagawin namin, nag-agree kami. Nag-i-enjoy po kami ni Gab. Alam niyo po, wag po kayong matakot. Dahil kinumission po tayo ng Panginoon, dapat excited po tayo. Kung hindi po natin alam, you are welcome to ask question and ask guidance sa ating mga leaders po dito sa church. Paano gagawin ito? Meron po tayong mga materials na pwede pong maibahagi sa inyo. But hindi lamang materials, ha? Kailangan po tayo ay willing mag-apply po nito. Yun pong napakahalaga. Kasi sa ating pagdi-disciple, babounce back po sa atin lahat ng ating sinabi kung hindi natin ginagawa ang ating sinasabi. Naiintindihan po natin, kailangan tayo ang unang-unang tagagawa po nito. Tapos sa amin pong Discipleship 101, part po nito, tinitrain ko nga po si Gab, paano mag-share ng testimonies? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, paano ka mag-share? At inumpisahan ko po siyang i-involve sa mga gawain. Last Monday po, purihin po ang Panginoon. Nung na-assign po ang inyong lingkod para mag-share sa San Pascual, sa Bawan, dito po, ay in-incorporate ko po si Gab. Binigyan ko po siya ng 1 minute and 30 seconds para mag-share ng gospel. Part po ng discipleship ko sa kanya. At alam niyo po, kahit bata pa, kapag narinig ang kanilang testimony, nagiging blessing sa karamihan. Amen? Huwag po nating iismolin yung mga testimonies na ibinigay ng Panginoon sa atin. Those testimonies are meant to be heard. Huwag po natin itago. In fact, ito po ay napaka-powerful para maibahagi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero umpisahan muna natin sa ating Jerusalem, Judea, yung mga nearby regions. Tayo po ay inatasan, kinumission ng Panginoon, even ng mga disciples na ito, to reach out to their Judeas, sa mga nearby regions, in Samaria. Ang Samaria po ay isang uncomfortable place. Maaring may mga tinawag po dito at gumaganap na. Maaring kayo ay hindi komportable sa inyong ginaganapan. Magpatuloy po kayo.
Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Yes, aalis tayo sa ating comfort zones. Nung last time nga, ang nagre-remain sa akin nung point last Sunday, no pillow. Kasi tayo follower. Sabi ko nga sa mga kalalakihan last Sunday, tayo ay followers, hindi tayo pillowers. Pillowers no? Meron ba salitang ganon? No? Dikit unan di ba? Doon na lang, lagi na lang nakaganoon. Tayo po ay tinawag para humayo. Minsan ang comfortable po sa pagsunod sa Panginoon. But tandaan po natin, Jesus Himself commissioned us para po gumanap ng mga pag-uutos na ito. And then to the ends of the earth, everyone else, kung saan man tayo naroroon, saan man tayo ipadpad ng Panginoon. In application po sa ating pinag-uusapan patungkol po sa commissioning ng ating Panginoon sa isang misyon. Ang church po natin ay nag-exist dapat for mission. Patay po ang isang iglesia na wala pong heartbeat sa misyon. Kung puro nandun na lamang po tayo nakatutok sa four corners na ating bahay-simbahan. Kailangan po natin ang maging heartbeat po natin, ang heartbeat ng Panginoon for mission, not maintenance. Tayo po ay nananalangin ng mas malaking iglesia. Bakit? May purpose. Kasi nais nating magdala pa ng mas maraming kaluluwa. Amen? Kasi siksikan na. Ang sarap, lumalamig, pero pagka siksikan na, umiinit dahil sobrang siksikan na tayo. So let's continue to pray and continue to reach out. Ang maganda lamang po, kapag ibinigay na ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ibibigay ito ng Panginoon sa atin? Amen? Amen. Kasi may tao na, yun ang masarap. May tao ng mga ilalagay. Tayo nagsisiksikan na Ang sarap mag-goal pa na mas malaki. Pero, ang nililinaw po ng ating Panginoon sa atin, tayo ay kinumisyon ng Panginoon. Sabihin po na sa katabi natin, ikaw ay kinumisyon ng Panginoon. Hindi po tayo kinumisyon lamang ng ating mga leaders dito sa iglesia. Hindi po tayo pinipilit lamang. Ay, nakakaya naman sila yung nagdi-disciple. Baka naman ako masabi sa akin na yan, walang ginagawa. Hindi po ganon. Kailangan po maunawaan natin na ito po ay galing sa ating Panginoon. Ito ay utos ng ating Panginoong Jesus during His time of ascension. And right now, wala na po ang ating Panginoon. Naririto ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin dapat ay magkaroon ng kusang loob na sumunod at maghayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Jesus did not leave the church to sit down and stare at heaven. Yung kanila pong, ang church po natin ay inatasan para mag-reach out. Hindi lamang tumingin sa kalangitan. Pangatlo, hindi lamang ang ascension ay nag-commission sa ating mission, kundi the ascension guaranteed His presence. Ito bang magandang balita dito? Ang sarap po sa Panginoon, kapag meron siyang inuutos, naroroon siya lagi. Amen po? Kaya wala po tayong katuwiran, Lord, hindi ko kaya. Kaya nga, nandito ako. Kaya sabi ng Panginoon, ginarantiyahan niya ang kanyang commissioning sa mga disciples. Pag-commission niya sa kanyang mga disciples. Sabi po sa Matthew 28:20, and behold, I am with you sometimes. Ano pa? Akala ko sometimes. I am with you. Sabay-sabay po tayo. I am with you always. Sino po nagsabi? Ang Panginoong Jesus. Kung always yan, edi always yan. Pero bakit sometimes hindi natin nafe-feel? Feeling mo lamang po yun. Ang katotohanan, kapag tayo tumugon sa Panginoon, promise is a promise. Jesus is our promise keeper. Dahil siya'y nabuhay na maguli, ibig sabihin, kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang ipinangako. Yun po yung good news ng resurrection. At may ascension pa na pangako ang ating Panginoon. Behold, sabi niya, I am with you always to the ends of the earth. Sa pag-ascend po ni Jesus physically, hindi niya po inabandon ang kanyang church, ang kanyang mga tao. But instead, meron pong pangako na siya'y sasakan niya o sasaatin sa lahat ng dako at araw-araw naroroon siya. Ang angels po
ay nag-remind sa mga disciples, sabi doon sa Acts, why do you stand looking into heaven? Bakit kayo nakatingin lamang diyan? Because the same Jesus who ascended will return. But until then, His presence empowers our mission, mga kapatid. Babalik po ang Panginoong Hesus. Excited na po ba tayo? Ba't yung iba parang, wag muna. Yung ka pa mamatay. Di ba? Takot sa kamatayan, baka hindi pa sigurado. Ayan, paalala lang. Di ba? So, ang kamatayan po ay kasiguraduhan. Ang pagbabalik ng Panginoon ay kasiguraduhan. Dahil sabi niya, babalik siya. Nais po ng Panginoon, habang tayo naghihintay, faithful po ba tayo na nag-o-obey sa ating Panginoon? I want to encourage every one of us. Sinend po tayo, hindi nag-iisa. Amen? Kasama natin ang Panginoon. We are not sent alone. We are empowered by the Holy Spirit of God. May empowering. Kung kailangan po natin ng wisdom, kailangan tatawag, hihingi tayo sa Panginoon. Ang banal na Espiritu po ng Diyos ay nasa sa atin para ma-empower. Nung Book of Acts po, nung mga panahon na sila'y napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, ano nangyari nung dumating ang banal na Espiritu ng Diyos? Sila po ay lumabas doon sa upper room at nagbahagi ng salita ng Diyos. Isa sa katunayan na tayo puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, kung tayo po ay mayroong boldness to share the Word of God. Yung hindi natin kayang makontain yung kabutihan ng Diyos sa atin at bukang bibig natin sa atman tayo po maroon na ibabahagi natin ang kabutihan ng Panginoon, then you are empowered by the Holy Spirit of God. We work with hope because Christ will return. Ito po yung hope natin. Lahat ng ating ginagawa, babalik ang Panginoon. Kaya nais po ng Panginoon tayo mag-serve boldly. Mag-witness po tayo faithfully. At mamuhay po tayo na meron pong expectant heart na babalik ang Panginoon. Kamusta ka na ngayon, kapatid? The ascension po was not Christ stepping away from the mission. Hindi po yun. It was Christ expanding the mission through His church. Nais lamang po ng Panginoon i-expand ang kanyang mission. Kaya siya umalis para dumating ang banal na Espiritu ng Diyos na kasama na natin hanggang ngayon. Ang mga disciples po ay naghuminto sa pagtingin nung sila'y napaalalahanan at sila po'y umalis at nagbahagi na ng salita ng Panginoon. Gayon din naman, wag lamang po natin nawa i-celebrate ang risen Jesus Christ na ating sinasamba. Huwag lamang po nating i-anticipate yung kanyang pagbabalik. Bagkos tayo po'y mag-participate in mission. Sa mission po na itinalaga sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Kamusta na po tayong lahat? Tayo po ba ay patuloy na may naghahangad na magamit ng ating Panginoon? Amen po. Naghahangad po ba tayo na magamit ng Panginoon? Amen? Sino dito natatakot magbahagi ng salita ng... Ay, huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Ano po? Kung natatakot ka, kapatid, huwag ka mag-alala. Kaya pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Nais ng Panginoon, i-correct niya ang ating focus. Nais ng Panginoon na maunawaan natin ngayon na tayo po ay kinumisyon ng Panginoon sa misyon na Kanyang ibinigay sa atin. At merong garantiya. Ang garantiya na ito ay ang Kanyang presensya sa ating pagtugon sa paghayo. In conclusion po, ang ascension po was not the ending of Jesus' work. It was the sending of His witnesses. Handa po ba tayong tumugon na maging witness ng ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo. At ibigay po natin sa Panginoon, maaring tayo po ngayon ay nasa mga panahon na humaharap sa napakarami pong mga pagsubok sa buhay. Maraming mga distraction sa panahon ngayon.
kung kailan pa minsan tayo nagdesisyon, hindi po ba tayo nagtataka? Minsan nagdesisyon na tayo, Lord, ito na, maglilingkod na ako sa'yo. And then may dadating na naman ng mga bagong mga distraction, ang daming mga pagsubok. Marami tayo mga prayers na hindi, hanggang ngayon, nagtatanong po tayo, Lord, hanggang ngayon naghihintay ako. Kapatid, huwag ka lang maghintay. I encourage you to respond to the call of God in your life. Nahihirapan ka ba ngayon? Nag-struggle ka ba ngayon ng paulit-ulit? Baka naman pinaalalahanan ka ng Panginoon, nais mong bumalik sa iyong pagkatawag sa Panginoon. Because God wants you to understand, it is Him who commissioned us. It is Him who gives us His promise that He is with us always. Kapatid, kung nangihina ka ngayon, napakasarap po na mapapaalahanan ng Panginoon. He is with us. At kaya niya na bigyan ka ng kalakasan to overcome anything na hinaharap mo po ngayon, kapatid. Maring ito ay physical, psychological, financial, any aspect of your life. God can solve all those things. But, tayo po ba ay surrendered sa Panginoon? The key ay ang ating pagsunod. Hindi lamang ating pagtango. Hindi lamang ang ating pagbigkas ng say yes. Yes, Lord. But ang ating pag-say yes, kasama nito, ang nagpagsabi, Lord, kahit ano mangyari, Lord, I am willing to follow you. No matter what happened, because you are the best God. The best blessing that I have received in my life. And you deserve all the glory and all the honor. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang pong ito. Truly, Lord, ang ascension po, Panginoon, ay napakahalaga po naming maunawaan. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil madalas, Lord, nasa sidetrack kami ng mga selfish desires po namin. Nasa sidetrack kami, Panginoon, ng mga senaryo, mga kaganapan sa aming paligid. Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, Lord, ay matagal nang nadidelay dahil mas nauuna po, Panginoon, na harapin namin yung mga bagay na akala naming importante. Lord, patawarin mo po kami. Lord, sa umaga pong ito, patuloy mo pong turuan kami, Panginoon, at biyayaan, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Lord, ikaw po ang mag-correct, Panginoon, ng aming mga focus sa pagsunod po sa inyo. Lord, nais mo, Panginoon, na kami sumunod, mag-obey, at ibahagi ang iyong mga salita sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, sa community, na kung saan po kami nilagay. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na truly, Lord, you are the God who commissioned us. Anumang misyon ang binagkatiwala mo po sa amin, sa aming buhay, sa bawat individual, Lord, and we as a church, Lord. God, I pray that we will learn to follow you, not just going, but making disciples, O God, and teaching them to obey, Lord. God, patatagin mo ang bawat isa sa amin. Patatagin mo, Panginoon, ang aming spiritual life, Lord. I pray for the increase, Panginoon, ang aming intimacy sa inyo, Panginoon, na hindi lamang kami basta-basta magbabasa lamang ng iyong salita, kundi kami bababad sa iyong presensya, Panginoon. Lord, magiging mas intentional kami, Panginoon, sa aming paghayo, sa aming pagdidisciple. Lord, tulungan mo kami dahil kami ang unang-unang babaguhin mo, Panginoon. Lord, I pray, Lord, ang bawat isa po sa amin at kami bilang isang church, Lord God, ay patuloy na mamuhay, na mayroon po pag-asa. Because you promise us, O God, that you will be with us always to the ends of the earth. God, ito po ang aming pag-asa. At habang kami naghihintay, tulungan mo po kami as a church dito po sa CCFI SPB, Panginoon, na patuloy po, gamitin mo po kami to be a blessing sa kani-kanilang family, Panginoon, sa bawat isa na naririto, at maging blessing kami sa aming community, maging blessing kami, Panginoon, sa aming probinsya ng Batangas,
and to the ends of the earth. Saan mo man po kami dalhin. Marami po kaming mga kapatiran, Panginoon, na humahayo doon sa iba-ibang bansa at nag-work. Lord, I pray, God, that you will continue, God, to bless them and use them mightily, Panginoon, sa mga bansa na pinaglagyan mo po sa kanila. Tulungan mo po sila na magkaroon po ng hangarin na magamit mo, Panginoon. At Lord, ang bawat isa na naririto, O Diyos, alam ko po, nagnanais ka, O Diyos, na gamitin kami saan mo man po kami nilagay ngayon. Sa church, sa school, sa offices, sa everywhere, Panginoon, na pinaglagyan mo po sa amin. Nais mo ang aming liwanag ay magningning ng tuloy-tuloy. At ang aming testimony, Panginoon, ay maging ikaw, O Diyos, ang maitataas. Kaya naman, Lord, sa iyo namin binibigay lahat ng ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, na patuloy, O Diyos, hahayo kami. Hindi matatapos ang araw nito sa linggo na aming pagdadaanan, Panginoon, na hindi kami makakapagbahagi ng iyong kabutihan sa aming family, sa aming community, at sa bawat lugar na pinaglagyan mo po sa amin. Hindi kami magiging tagapakinig lamang, kundi tagagawa, Panginoon, ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless us all. Minsan nahihirapan tayong mag-commit. Di ba? Nahihirapan tayong ibigay sa Panginoon ang 100% kasi, Lord, di ba sabi nga ni Pastor, kinakailangan perfect muna ang lahat. Kinakailangan okay muna ang lahat. At minsan, ang pinakamahirap or pinakakalaban natin ay ang ating mga financials, di ba? Kulang ako sa pera, kinakailangan ko muna magkaroon ng trabaho, kinakailangan secure yung business ko to the point na wala na akong gagawin sa business, saka ako makakapag-minister. Pero hindi eh. Sometimes kinakailangan nating ibigay sa Panginoon ang para sa Kanya agad-agad, 100%, buong-buo, at makikita natin na kumikilos ang favor ng Lord sa ating mga buhay. Madalas masyado nating inilalaban ang ating buhay. Tama? Yung parang we try so hard para ma-meet yung ating mga ends, yung mga bayarin, or magkaroon tayo ng magandang future, na may trabaho ka na, tapos gagawin mo pa to, tapos talagang ipon na ipon ka, at gugutuin mo ang sarili mo, pinapahirapan mo ang sarili mo. Yes, ang God natin ay ino-honor yung hard work, yung pagsasakripisyo. Pero wag naman po sana tayong umabot sa point na nawawala na ang tiwala natin sa kayang gawin ng Panginoon. Wag naman sana tayong umabot sa point na dahil sa ating hard work or kanaisan ng magandang future, ay hindi natin nagagawa ang bagay na pinagagawa sa atin ng Lord. Today, God is inviting us into a better way. He wants us to rest in His favor. Sabihin nyo nga, rest. Kinakailangan when we realize kung gaano kaganda ang favor ng Lord at nandun ka at nananahan ka, there is peace. Oo, ang hassle ay maganda, but God's favor is the ultimate game. Ang katotohanan, minsan sa sobrang pagod natin, kakatrabaho, feeling natin tayo na lang ang nagbubuhat ng mundo, we rely solely on our own strength. Pero kinakailangan nating ma-realize that yung pag-ibig ng Diyos ay laging available para sa atin. Hindi para pagurin ng pagudin ng ating mga sarili. God loves a hard worker, but He doesn't want you to be an anxious worker. Iba yung nagtratrabaho ka out of fear, na baka kulangin. Diba? Kumpara sa nagtratrabaho ka, na meron kang kapayapaan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang may kapayapaan pa, diba? Parang hataw na hataw sa buhay kasi tayo minsan. Kinakailangan merong kapayapaan. Kasi alam mo na ang favor ng Lord ang magpro-provide. Kahit tayo ay minsan kinukulang, may problema, hindi hataw na hataw sa buhay, ang Diyos pa rin ang magsasalba sa atin. Amen? Sabi po sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Kaya nga ang grace ng Panginoon, hindi natin kinakailangan paghirapan, hindi kinakailangan pagtrabahuan. Yung pa kayang mga blessing, si Jesus Christ nga, inilaban ka at namatay sa krus nang hindi humihingi ng bayad. Yun pa kayang mga pangangailangan natin. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang makasurvive. The Lord's blessing adds no sorrow, only peace.
Kaya kinakailangan nating maunawaan na hindi dapat natin gawin ang lahat ng sa sarili lang natin because doing it on our own leads to burnout. Pero kung tayo ay meron surrendered heart, it will lead to rest. Ang katotohanan po, when we try to do things on our own and take full control, ano ang nangyayari? Pagod na pagod tayo physically, mentally, at emotionally. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? We stress over every detail only to realize in the end na mas maganda pala ang layunin ng Diyos. Minsan, Lord, kung ito ang trabaho ko kasi maganda to eh. So ipipilit mo yung trabahong gusto mo, yung gusto mong business, to the point na nakakalimutan mo na ang Lord. Nakakalimutan mo ang kaya niyang gawin at ang pinagagawa niya sa'yo. And in the end, susuko ka rin pala kasi nga, ay oo nga Lord, maganda pala yung will mo. Kaya sa simula pa lang, sundin na natin ang kalooban ng Lord. Diba? When we stop striving and start surrendering, we experience true rest. God is basically saying, anak, ako na lang ang bahala. Magpahinga ka sa aking favor. Di ba? Na-realize na ba natin na gano'n na favor ng Lord? Na parang, Lord, wala naman akong ginawa para i-bless mo ako ng ganito. Lord, bakit? Lord, hindi ko to deserve. Parang grabe ka na magpala. Yung may mga pagkakataon na magugulat ka na lang na, Lord, kulang yung aking kayang ibigay para pagpalain mo ako ng ganito, pero bakit mo binibigay? At kapag gano'n na yung paningin natin sa Panginoon, alam nating masunod ko lang ang layunin mo. Magstay lang ako sa presence mo. I know I am in good hands. Amen? Tayo ay nasa safe hand ng ating Panginoon. Tayo ay protected. Kaya hindi mo kinakailangan bugbugin ang sarili mo. Hindi mo kinakailangan pagurin ang sarili mo. Sabi po sa Psalm 127:2, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Di ba parang, minsan kapag wala tayo sa favor ng Lord at pinilit lang natin ang gusto natin, gigising ka ng maaga, pagod na pagod, tapos hanggang dulo, tapos sa dulo ng lahat parang walang nangyayari. Kasi nga, kung wala tayo sa favor ng Panginoon, lahat ng sipag natin, lahat ng talino natin, kahit gaanong galing mo sa business, lahat ng yan ay in vain. That's why we need God. Kinakailangan maging favorable tayo sa harapan ng Panginoon. You don't have to lose sleep over your bills. Di ba? Minsan, puyat na puyat tayo. Para lang magkapera, God sustains those He loves. So, kahit minsan tayo ay hirap na, basta ang dapat na maging security natin ay hindi yung sipag natin sa trabaho. Amen? Hindi yung talino at galing natin at mga position natin sa kumpanya. As long as we know na ang pag-ibig ng Diyos ay available lagi para sa atin, we can rest. Amen? Meron tayong kapahingahan. Kaya, isang reminder sa atin na palaging turuan ang sarili, i-remind ang sarili na magtiwala sa Panginoon. And that's where giving comes in. Ang pagbibigay natin, ang pagta-tithes and offerings, sa totoo lang, hindi kailangan ng Panginoon ng ating mga pera, but giving is our ultimate declaration of trust. Pagdating sa giving, madalas ang daming what ifs natin. Paano kung magbigay ako tapos kulangin ako? Ang dami ko nang bayarin ngayon tapos ibibigay ko pa ba to? Di ba? May mga ganun tayo. Sa ating pagbibigay, we are actually taught, tinuturuan tayo to put God first at ipagkatiwala sa Kanya ang buong 100%. Giving our tithes and offering, our building fund, pledges, meron pang mga conviction ng Lord minsan na to give dito sa ministry na to, magpakain sa ganito, magbigay sa benevolence ministry. Ang dami naman dapat tulungan. But when we give, when we learn, especially sa ating tithes and offering, parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, mas pinagkakatiwalaan ko ang math mo kaysa sa math ko. Diba? Yung math natin, pag chinek natin, nakukulang pa Lord. Pero sa Panginoon, hindi tayo magkukulang. And if we know na yung favor ng Lord ay available, alam natin na as we live according to His purpose, as we spend our money and use our wealth according to His purpose, alam natin hindi niya tayo pagkukulangan. Whether we feel like our 100% is lacking or feeling natin minsan mabibitin yung ating 100%, we give because we remain at peace.
in His favor. Sabi po sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you." Isang quick testimony lang po. Dahil po last week nga po, napagkalooban ng Panginoon na makapag-travel. And I was talking with my friends po na kasama ko po na mag-travel bago umalis. Talagang looking back, di ba parang pag binabalikan mo na, Lord, grabe yung favor mo, no? Parang makikita mo yung ibang mga tao, laban na laban sa buhay. Talagang halos lahat gawin na, pero tayo, Lord, grabe naman yung blessing. Parang mapapagano ka na lang, Lord, grabe yung favor mo. Na minsan, yung mga nangyayari sa buhay mo, parang ang tingin ng mundo. Sa simula, parang kawawa, talo ka. Pero, pag na-realize mo ang favor ng Lord and you just continue to do His will, mamuhay ka lang sa pinapagawa niya, kaya very important ang purpose, makikita mo na lang, He will provide. And you will be able to do things. He will allow you to experience things na hindi mo naman kayang gawin. Di ba? Mga bagay na ito, kami ni na pastora, di ba? Kumbaga, bilang isang mga pastor sa time pa lang, kung ating iisipin, ang hirap magbigay ng oras para mag-travel. Gagastusin mo pa. Pero nakapag-travel ng hindi, ang pera ay hindi kinukuha kung saan, hindi po sa Tyson offering natin, hindi po sa mga pera ng church, pero ang Lord ang nagpro-provide, di ba? At kung tayo ay mananatili sa favor ng God, mananatili tayo sa purpose ng Lord sa ating mga buhay, at kung clear sa atin ang pinagagawa ng Diyos, alam natin na nasa mga mabubuting kamay tayo ng Panginoon. Amen? Of course, ino-honor ng God ang iyong paghihirap, ang iyong kasipagan sa trabaho, ang galing mo sa trabaho. Pero wag mo nga hayaan na yung galing mo, yung sipag mo, yung pagtatrabaho mo, yung lahat ng hassles mo, ang maging dahilan para makalimutan mo na may Diyos na able. Wag nating hayaan na yung ating mga emergency funds. Oh, nakaipon na ako ng 200,000. Magaan na ang pakiramdam ko. Hindi. Just knowing that God is able, just knowing that God is by your side, dapat magaan na ang kalooban mo. Kahit ang bangko mo hindi pa 200,000 ang emergency fund. Kahit yung mga properties na gusto mong bilhin, hindi mo pa mabili. We can rest in the favor and love of our God. Amen? Kaya sa ating pagbibigay nawa, as we give, ang nasa puso natin ay peace. Hindi yung, Lord, takot na takot ka. Hindi, Lord, thank you for everything. And I just want to be favorable in your sight. Not because of the amount that I'm putting into the basket, but because ikaw ang aking pinagkakatiwalaang Diyos. At alam kong may gagawin ka sa buhay ko. Magpaturo tayo, manatili tayo sa presence ng God. Hindi magkakait lahat sa'yo ibibigay.
Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Father, salamat Panginoon, Ikaw ang aming natatanging kayamanan, Panginoon. Salamat Panginoon dahil Ikaw, ang favor mo Panginoon, ang tanging nagdala sa amin, O God, kung saan man kami naroon ngayon. Ang aming mga trabaho, ang aming mga businesses, O God, ang favor ng mundo, ang aming mga status, O God, it's only because of your favor. Hindi dahil pinaghirapan namin, hindi dahil matatalino kami or malalakas kami, Panginoon. Dahil anuman, Panginoon, ang gawin naming hard work, O God, without your favor, without you, O God, kung hindi ito nakapailalim sa iyong layunin sa aming mga buhay, lahat ng ito, Panginoon, ay in vain, O God. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, teach us, O God. Allow us, O God, na palaging meron kaming kapayapaan, O God, na alam namin, O God, na as long as napapangiti ka namin and we are glorifying you, we're doing your will, O God, we're living according to your purpose, O God, alam namin, Panginoon, we are in your safe hands, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy ko pong dalangin, O God, na patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy namin panghawakan, Panginoon, ng katotohanan, O God, ng iyong mga salita. Na meron Diyos na hindi kami pababayaan, O God. Kaya Lord, pwede kaming manahan na kapag pagod na kami, nahihirapan na kami, we can rest. Kapag bigat na kami sa responsibilities of our lives, O God, Lord, we know that you are just right there, ready to help us and lead us, O God, sa lahat ng aming dapat gawin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy, O God, sa kabila po ng hirap ng buhay, sa dami ng mga pagsubok, O God, Lord, kaya naming magtiwala at sundin pa rin ang mga pinagagawa mo sa amin, O God. Dahil, Lord, at the end of the day, O God, Ikaw pa rin ang masusunod sa aming mga buhay, O God. Kaya, Lord, hindi na po namin ilalaban, O God, dahil meron ng lumaban sa krus, O God, para sa amin. You gave it all. You gave your life, Jesus Christ. Kaya, Lord, kung ang buhay mo'y binigay mo, Panginoon, ano pang hindi mo kayang ibigay sa amin, O God. Kaya, Lord, with confidence and peace, O God, we will just continue sa aming pamumuhay, O God, sa aming lakad. Alam namin, O God, na nariyan ka to provide everything that we need, O God. Salamat, Panginoon, sa wisdom, sa blessings, sa lahat ng gifts and abilities na meron kami, Panginoon. And we just lay down everything for your glory. Sa inyo po ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name, Amen. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata, pati po babies dyan sa likod. And mga kids teachers po, atin po silang ipag-pray. Sinasabi nga po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Kaya nga po, patuloy nating pagtiyagaan, dalhin ang ating mga bata dito po sa ating church. Stretch po natin ang ating mga kamay sa kanila. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father, and worship you. Salamat po, Panginoon, this morning, Lord God. Salamat po sa buhay ng mga batang ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng blessings, Lord God, na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa. Father God, amin pong hinihiling, Lord God, ang patuloy na pag-iingat niyo po sa kanila. Patuloy, Lord, na wisdom at knowledge. Ganun din po, Panginoon, ang favor po na nagmumula sa inyo. Ang pag-iingat, Panginoon, covering and protection. Nawa, Panginoon, sa kanilang murang edad. We pray, Panginoon, na patuloy silang magtiwala, patuloy na mag-trust sa inyo, Panginoon, patuloy na sila ay makakilala ng lubusan sa inyo at patuloy na sila, Panginoon, ay gamitin niyo po, Panginoon. Hallelujah. We pray, Panginoon, na patuloy niyong i-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ganun din po ang mga parents nila. Patuloy niyong samahan, bigyan ng wisdom, Lord God, at patuloy, Lord God, na
maitaguyod nila ang kanilang mga anak, Lord God. Patuloy na tulungan niyo po sila, Lord God. Provision, Lord God, at ganun din po, Panginoon. Sa pag-aaral ng mga batang ito, we pray, Panginoon, na patuloy ninyong samahan sila, Lord God. Patuloy, Lord God, na makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Samahan niyo po sila, Lord God. At patuloy, Lord God, na patuloy, Panginoon, na kayo po ang magiging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. We pray, Father, ganun din po sa mga kids teachers, patuloy ng kalakasan, kalusugan, wisdom, knowledge, pagtsatsaga, Lord God, at patuloy na pagmamahal, Lord God, sa kanilang ministry na ipinagkaloob niyo po sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ipinagkakatiwala namin sila sa inyo, Lord God. We worship you, we praise you, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, luwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ay nandito sa unahan po to give back po the glory po na binigay po ng Lord sa buhay ko. Way back po nung March 15, nag-take po ako ng LET, which is, syempre po, sobrang kabado, sobrang marami po akong pain na talagang feeling ko po ay, kaya ko ba to? Minsan po ay naiisip ko, worthy ba ako ng mga ganitong klaseng mga opportunities, mga ganyan po. Pero sabi nga po ng Lord sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." From that po, nagkameron po ako ng hope na alam kong hindi ako dadalhin ng Lord sa isang situation na hindi ko kaya. At during those journey po, may mga ups and downs po akong mga nafe-feel, ganyan po. Pero one time po, parang nagsabi ako sa mama na, "Wag ko na kayang i-take ang LET. Hindi pa naman ako nakakabayad sa exam." Parang ginagaslight ko na lang po. Tapos parang nagagalit po siya na, "Kala ko nagpe-pray ka. Bakit ka ganyan? Bakit ka balik-balik?" Tapos nung nag-devotion po ako after nun, sabi po ng Lord sa Matthew 21:22, "If you believe whatever you ask for in prayer, parang marireceive po natin ito." Tapos nito pong May 12, lumabas po yung result. At thank you po sa Lord dahil ako po ay isang LPT na. Kumbaga po, despite all the struggle, the pains, the heartaches na nangyari sa akin this past few weeks, patuloy pong naging generous ang Lord sa buhay ko kahit alam ko na sometimes nagiging doubtful ako. Sometimes ako po ay minsan nagiging down, pero palagi pong nandyan ang Lord para i-remind tayo na hindi ka naman nag-iisa. Palaging nandyan ako sa katabi mo, palagi mo akong kasama. Kaya po, to God be the glory po sa lahat po ng nangyari sa buhay ko. At kaya po hindi po ako nag-thank you sa Lord nung sa pagiging cum laude kasi nagiging pressure po siya sa akin. Pero ngayon po, pinagsama-sama ko na po. Thank you po sa Lord sa buhay na binagkaloob niya sa akin, sa family ko. At sa lahat po ng prayers, very na-appreciate po talaga from day one up until this very day po. Still, very thank you po sa lahat-lahat po ng behind na nag-comfort sa akin, nagsabi sa akin na kaya mo yan, kaya natin to, kasama natin ng Lord. Yun lang po. Thank you so much po. May galak, may saya at may tuwa sa piling ng ating Panginoon. Amen? Amen.
may kapayapaan sa Kanya. Kaya tayo ay magpupuri ng may galak, ng may saya at may tuwa. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Praise God! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagat, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Minsan pa, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Yes! Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Opo, Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Ang
ang lahat ng pagsamba at pagdakila ay para lamang sa iyo na aming Panginoon. Hallelujah! Ang papuri, Panginoon, at pagdakila ay nararapat lamang sa isang Diyos na katulad mo, O Diyos. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras na kami ay napapagal, sa oras na nalulungkot kami, meron kaming isang Diyos na katulad mo. Ikaw ang nagiging kagalakan namin. Ikaw ang nagiging kalakasan namin. Ikaw ang nagpupuno sa lahat ng kakulangan na meron kami. Panginoon, at kung ikaw ay nasa buhay namin, tunay nga po, Panginoon, na mapupuno kami ng kapayapaan at wala na kaming kakailanganin pa kundi ikaw, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. At salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na tapat ka sa iyong pangako, na nang mangako ka na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Nararamdaman namin sa araw-araw namin buhay, Panginoon, na tapat ka sa pangako mo na yan. Sa nagkakagulong Pilipinas, Panginoon, sa magulong Senado, sa magulong mga nangyayari sa aming paligid, meron kaming kapayapaan sapagkat meron kaming Diyos. Pero alam namin, Panginoon, na kami na yung mga anak ay hindi lamang dapat manahimik. Kasi nang ikaw ay umakyat yun sa langit, Panginoon, ninais mo na kami na yung mga anak ang gagamitin mo upang magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Kami ang gagamitin mo, Panginoon, upang magliwanag, upang maging sagot sa lahat ng mga problema, Panginoon, dito. At dahil, Panginoon, ang ikaw ay umakyat sa langit, sinabi mo, Panginoon, that we should go and make disciples. Kaya gagawin namin, Panginoon, ang pinag-uutos mo. Na kami, Panginoon, ay pinagpapala mo, hindi lamang upang manatiling napapagpala, kundi pinagpapala mo kami upang maging pagpapala rin kami sa mga lugar na kinaroroonan mo. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng salvation, nakakilala kami sa iyo. At kami rin, Panginoon, yung testimony namin kung paano mo kami binago, kung paano ka kumikilos sa buhay namin, iyan ang magliliwanag sa lugar na kinaroroonan namin, Panginoon. Sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, sa aming mga kapitbahay, sa school na kinaroroonan namin, O God. Alam namin na gagamitin mo kami na yung mga anak. At times, magiging mahirap kasi aalisin mo kami sa comfort zones namin, Panginoon. Pero nakasisigurado kami na kahit magiging mahirap, merong kapayapaan na nanggagaling sa iyo sapagkat ikaw ang aming Prince of Peace. O God, patuloy po namin inilalapit sa iyo at hinihingi, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala para sa iyong mga anak na ginamit mo sa umagang ito. Kay Pastor Eric, O Diyos, patuloy mo siyang pagpapalain ang kanyang pamilya, ang kanyang ministry at ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O Diyos. Ibuhos mo sa kanya, Panginoon, ang pagpapala na walang sukat kalagyan sapagkat ikaw ang aming Panginoon. At alam din namin, Panginoon, na pagpapalain mo ang worship team namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga ministry na kumilos ngayon sa pag-worship, yung mga nag-exhort, Panginoon, ng tithes and offering, nag-pray, Panginoon, para sa mga bata, nag-testify para sa kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, pagpalain mo sila, Panginoon, ibuhos mo sa kanila ang pagpapala ng heaven, Panginoon, at ipadama mo sa kanila na tapat ka sa iyong mga pangako. At maging sa lahat ng mga anak mo na naririto sa umagang ito, O Diyos, sila man ay bago na nakarating dito, mga first-timers, o sila man, Panginoon, ay regular na umaattend, at yung minsanan lamang umattend, Panginoon, ibuhos mo sa bawat isang pagpapala, O Diyos. Sinabi mo, Panginoon, na kung kami ilalapit sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming pangangailangan na ikaw magkakaloob ayon sa iyong kalooban. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Pagpalain mo sila, Panginoon, pagkaloob mo sa kanila ang lahat ng kanilang kahilingan. Mga kapatid, kung meron kang heart's desire, ilapit mo yan sa Panginoon ngayon. Sambitin mo yan sa Kanya ng tahimik lamang at siya'y nakikinig. Kung ito man ay kahilingan para sa kagalingan ng iyong sakit at karamdaman o pangangailangang pinansyal, hingin mo yan sa ating Panginoon.
itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. May the good Lord of heaven bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you both from this day forward and forevermore. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and Amen. Glory to God. Ito po yung oras para kamayan natin ang ating mga kapatid. Batiin natin sila, yakapin natin sila, at pagdama po natin ang pag-ibig ng Diyos.